Isang mapagpalang hapon mga ka-agri. Ngayon ay araw ng Miyerkules, November 26. Welcome dito sa vlog ni Pinoy Farming mga ka-agri. At ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-agri ay tungkol sa katanungan ni Sir Benedict Bawi. Itong si Sir Benedict Bawi na tinatanong niya kung kaya daw bang i-push ng drip irrigation yung 4 na hektaryang sakahan. Ayan, yan ang pag-uusapan natin ngayon hapon na to mga ka-agri. Sa may experience ko mga ka-agri, ito kasing taniman ko ay 1,500 square meter to. Ayan, lahat yan. At ang tubig ko, alam nyo naman mga ka-agri, pinakita ko nung nakaraan yung tubig dyan. Panoorin nyo na lang yung nakaraang previous video ko. Dyan, yung tubig natin na kinukuha dyan ay 2 inches lang. Bali, kung tutuusin nga, wala pa siyang 2 inches kasi papatay-patay siya, tas hindi pa napupuno yung 2 inches. So, pero kahit ganon, nakakapagpatubig pa rin tayo. At etong 1,500 ko, ang natutubigan ko siya sa loob ng 1 oras. Kalahating oras, sa kalahati naman yung kalahating oras. Ibig sabihin, 1 oras yung napapatubigan natin. Ngayon, ipagpalagay natin mga ka-agri na ang tubig naman ninyo ay malakas. Pagpalagay natin 4 inches mga ka-agri o di 4 yung tubig na lumalabas dyan sa may tubig nyo, o baka nakasipsip o nakatosang kayo doon sa may ilog, ganyan, kayang-kaya niyan yung 4 inches, buo yan. Etong area ko mga ka-agri, kung 1,500 at 4 inches yung gagamitin ko rito, mapapatubigan ko na lang siya ng kalahating oras. Kasi didos mga ka-agri, 1 oras. Ngayon, i-divide natin sa 2 kasi madadagdagan siya ng 2 inches na tubig. Kaya magiging kalahating oras na lang. Ito sa experience ko mga ka-agri. Ibig sabihin, yung 7 oras na magtatrabaho kayo o magpapatubig kayo, makakapagpatubig na kayo ngayon ka-agri ng 2 hektarya kapag ka 4 inches yung tutubigan nyo. Yung 2 hektarya ninyo, kayang-kaya nyo siyang tubigan sa 7 oras kapag ka 4 inches. Magpapatubig kayo syempre alas 6 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Yun, bali kwan siya, 7 oras siyang patutubigan. Tapos yung ibang, kung 4 na hektarya, yung kalahati, yung 2 hektarya, kinabukasan na mga ka-agri. Every other day kasi ang patubig mga ka-agri sa sili. Lalo na pag mainit ang panahon, kailangan every other day siya. Ibig sabihin, pagka 2 hektarya ang pinatubigan nyo ngayon, 2 hektarya din yung patutubigan ninyo bukas. At kung every other day ang patubig, araw-araw ang patubig ninyo mga ka-agri kapag ka every other day. Sa 7 hours lang yon mga ka-agri. Ngayon, kung gusto nyo, pagitan kayo ng 1 araw bago kayo magpatubig, yung para hindi naman kayo masyadong maabala, pwede kayong doblehin ninyo mga ka-agri yung oras na magpapatubig kayo. Pwede nyo nang patubigan yung 4 na hektarya sa loob ng 14 hours. Magsisimula kayo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon mga ka-agri, hindi naman kayo makakapagpatubig ng ganyang karami kapag wala kayong tauhan, kasi 4 na hektarya na yan. So, maluwang talaga yan. Ibig sabihin, pagka 4 hectares yung taniman ninyo, ibig sabihin may tauhan kayo. So, pwede namang magsalitan yung tauhan ninyo. 7 hours ngayon sa kanya, 7 hours. 2 tao lang ito mga ka-agri. Ganun lang kabilis magpatubig dito. 7 hours na patutubigan ng 1 tao ninyo, tapos 7 hours naman yung isa. So, magsasalitan sila. May shifting sila. Sa 1 araw lang yon mga ka-agri. Kinabukasan, hindi na kayo magpapatubig. Next day na naman kayo magpapatubig. Yan. At least, kwan na yun, hindi kayo masyadong maabala. At isipin nyo mga ka-agri, kung 4 na hektarya, kahit 4 yung tubo nyo o yung tubig ninyo, hindi ninyo kayang patubigan yan ng flooding. Yung flooding yung dadaan dito yung tubig,
hindi nyo kayang patubigan yan. Kahit anong gawin ninyo mga ka-agri, hindi nyo kayang patubigan yan ng isang araw. Kahit pa maghapon tapos hanggang alas 12 kayo ng madaling araw na nagpapatubig, hindi nyo talaga kayang tubigan yung 4 na hektarya. Sobrang dami nun. Pero hindi imposible yun mga ka-agri sa drip irrigation. Kayang-kaya ng drip irrigation yun. May diskartehan lang mga ka-agri. Ngayon mga ka-agri, paano naman mga ka-agri kung ang tanong ganito? Paano yung sa akin? 2 inches lang din yung tubig ko. Ayan. Ganito ang gawin nyo mga ka-agri. Halimbawa 2 hektarya yung taniman ninyo. Ay, ibig sabihin sa 4 na hektarya tayo bumabase mga ka-agri. Dahil sa tanong ni Sir Benedict Bawi. Kapag 2 inches lang yung tubig ninyo, gaya ng sa akin, kasi nga itong sa akin isang oras, 1,500 square meter. Ibig sabihin sa 14 hours, kaya nyong tumubig ngayon mga ka-agri ng 2 hektarya. Mahigit pa nga yun eh. Kinuwenta ko mga ka-agri, kaya niyang tumubig ng 21,000 square meter. Yun ang kaya niyang tubigan. Pero siyempre, bukunin na lang natin sa may 2 hektarya. Ibig sabihin na to mga ka-agri, babase ulit tayo sa 2 inches naman. Pagka 14 hours, magtatrabaho kayo ng alas 6 ng umaga, tapos alas 8 ng gabi, 2 hektarya lang yung matutubigan ninyo. At yung sa 4 na hektarya na yun, araw-araw na ang patubig ninyo mga ka-agri. Wala na kayong choice. Wala nang 7 hours, wala 14 hours hanggang 15, talagang patutubigan na ninyo siya araw-araw. At least, yung 4 na hektarya, kayang-kayang patubigan ng 2 inches. Samantalang yan 2 inches ninyo lang, kahit na 4 na araw kayo dyan, hindi nyo kayang patubigan ng kahit 4 na araw pang patubigan nyo yung 4 na hektarya na yan, hindi yan kayang patubigan ng 2 inches. Pero posible yan sa may drip irrigation. Ayan. Yan ang kahalagahan ng drip irrigation mga ka-agri. Kasi nga ang drip irrigation kasi hindi nangangailangan ng sobrang dami ng tubig. Doon tayo sa bagong tanim mga ka-agri. Iikot tayo mamaya doon sa bagong tanim, sa naunang itinanim. Dito tayo. Ayan. Kapag ka 2 inches lang yung tubig ninyo, syempre 2 hektarya lang ang kaya ninyong patubigan sa may 14 hours. At syempre dahil nga alam ko naman maluwang yung kuan ninyo, ulitin ko lang, alam kong maluwang yung taniman ninyo, ibig sabihin may tauhan kayo. Pagpalit-palitin nyo na lang yung tauhan ninyo. At syempre magre-reserba kayo mga ka-agri ng makina, kasi yung makina nasisira yan kapag dire-diretso. Kailangan may reserba kayo para in case na masira yung makina ninyo, meron kayong papalit, maipapalit nyo kaagad. Kumbaga maisasalpak nyo kaagad yung isang makina para sa tuloy-tuloy na working days o yung araw-araw na paggawa. Yung tuloy-tuloy yun talaga. Ayan. At yung 2 hektarya kinabukasan, araw-araw na yun, kinabukasan ulit yung 2 hektarya kasi every other day nga kailangan patubigan. Ito na nga pala mga ka-agri yung sitwasyon ng tanim ko dito. Ayan. So nakikita ko mga ka-agri, naka-recover na sila. Hindi na kasi sila naglalanta, pero yun nga, may bagyong nakalimutan ko na anong pangalan ng bagyo mga ka-agri ngayong araw na to. November 26, Miyerkules. Ayan. Pero may bagyo. Kaya naman dito sa lugar namin mga ka-agri, dito sa Nueva Ecija, kuwan lang siya. Ambon lang. Hindi naman talaga siya malakas, pero mayat maya umaambon. Ayun, tingnan nyo, basa pa yung may naipon ng tubig dito. Kaya hindi ako nagpaandar ngayong araw. Pag maulan nga pala dyan sa lugar ninyo mga ka-agri, advantage nyo na yan kasi hindi kayo laging magpapatubig. Medyo may damo na rin yung mamalit kasi yung area natin mga ka-agri. Ayun, may mga damo-damo na dyan. Pero dahil pag nagpapatubig tayo, wala naman tayong ginagawa rito, dadamuhin na lang natin yan. So ayun mga ka-agri, sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo kung kaya ba yung patubigan ng drip irrigation, o kung kaya bang itulak ng drip irrigation yung tubig sa 4 na hektarya. Hindi sabay-sabay natutubigan yan mga ka-agri. Siyempre magbubukas kayo kung hanggang saan kaya lang ng
tubig ninyo. Sana may natutunan kayo mga ka-agri dito sa kuwan natin. Ayun, may kumain ng dahon ng sili natin. Ibig sabihin meron ditong uod. Ayun, may kumain. Ayun, dalawa sila. Ibig sabihin may uod sa lugar na to mga ka-agri. Ito, itong dalawa na to. Mga ka-agri, mag-i-spray na lang tayo ng insecticide mamayang hapon. So ayun mga ka-agri, tapos na yung topic natin. Saka pinasilip ko na rin sa inyo mga ka-agri itong tanim natin. Ayun, oh. Kapag kaganyan mga ka-agri, okay lang na nakadusog na o nakadikit na yung drip line natin doon sa may tanim, kasi hindi naman nabubutasin yan. Saka saktong-sakto na siya na pumapatak doon sa may kuwan natin, sa may tanim natin. Bukas nga pala mga ka-agri, mag-aabono tayo rito. Abangan nyo na lang kung paano pinakamabilis na abonohan ito.